bawat isa. Amen! Handa na po ba tayo purihin ang ating Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.
said no one nowhere, no one nowhere, nobody like you, nobody like you, no one nowhere, no one nowhere, nobody like you, nobody like you, no one nowhere, no one nowhere. I said no one nowhere, no one nowhere. I said no one nowhere, no one nowhere, nobody like you, nobody like you, no one nowhere, no one nowhere, nobody like you, nobody like you, no one nowhere. Say no one nowhere. Is faithful to His word, even when there seems no way. Though time may pass, His memory will not fade. His promises will never fail. Faithful He has been, faithful He will be. Time and time again, His word returns complete. To His truth I'll cling when the night is deep. Faithful He has been, faithful He will be. God is gracious when I doubt. He draws near though I retreat.
For those He loves, He has redeemed. Worthy He has been, worthy He will be. Crowned in endless praise, all earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy He has been, worthy He will be. Hallelujah, Lord God Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Dakilang Diyos, tunay nga po na karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat ka nga pong sambahin, Panginoon, at karapat-dapat nga po, Lord God, na itaas ang iyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, tunay nga po na napakabuti mo. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Tapat ka sa sinabi mo, tapat ka sa mga pinangako mo, at marami pong salamat sa iyo, dakilang Diyos, sapagat ang lahat ay magagawa. Ang lahat, Panginoon, ay tunay nga pong makakamit sa pamamagitan nga po ng iyong biyaya, Panginoon. Kaya't sa umaga nga pong ito, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Lord God, at tunay nga po na ipinapahayag ng aming mga labi na tunay ka nga pong karapat-dapat na sambahin at purihin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Nagpapasalamat kami muli, dakilang Diyos, sa umagang ito, sa araw na ito, na meron nga po kaming taglay-taglay na lakas na buhat sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat sapagkat hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Hayaan po ninyo, Lord God, na manguna ang iyong Santong Espiritu sa umagang ito at pinapayagan nga po namin na siya ang mga kilos sa puso, sa kaisipan ng bawat isa sa amin na naririto, Panginoon.
Panginoon, sa inyo ang aming mga buhay, sa inyo ang aming mga puso, ang aming mga isip, sa inyo, Panginoon, ang aming buong pagkatao. Patuloy ka nga pong manguna at patuloy nga pong gabayin po ninyo ang bawat isa sa amin ngayong araw na to. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan at minsan pa, karangalan at papuri ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. So bago po kayo umupo, sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, magandang buhay sa iyo. God is good. And all the time, God is good. So, kamusta po yung mga araw na nagdaan? Maulan. So, kung titignan po natin, ito ay almost 2 weeks na umuulan. So, katulad nga po ng binanggit ko nung una, salamat dahil ang nasa pamilya o ang pamilya ng Hope, hindi sumasama sa panahon. Kasi pag malamig ang panahon, kadalasan, malamig din yung iba. Pero salamat sa Diyos dahil wala dito sa Hope. Lahat dito puro mainit, lahat dito puro excited kapag dumarating na yung Sunday. So, muli, salamat sa Panginoon at salamat po sa mga buhay ninyo. Napakalaking blessing po sa amin na makita kayo tuwing may gawain po tayo. So, lagi po ninyong tatandaan na mahal po namin ang bawat isa sa inyo. So, muli, magandang umaga po sa inyo. At sa umaga pong ito, salamat kay Lord dahil binibigyan niya tayo ng palaging pagkakataon, binibigyan tayo ng meron tayong palaging chance sa Kanya. Yung mga hindi natin nagawa kahapon, binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon para magawa ito ngayon. Yung mali na nagawa natin kahapon, binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon para maituwid ito ngayon. So, ganyan kabuti sa atin si Lord. Hindi niya tayo pinababayaan na manatili doon sa kalalagayan na hindi maayos. Gusto niya lahat palagi okay. Kaya sabihin po ninyo sa inyong katabi o itanong nyo sa inyong katabi, okay ka ba dyan? Yan. Hindi tiyan na, dyan. Iba po yung okay ka ba tiyan? Yakult po yun, Yakult. So, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito, sa biyaya po ng ating mahal na Panginoon, nandun po pa rin tayo po doon sa topic na pagtitiwala sa ating Panginoon. At ang gagamitin na naman po nating talata sa Biblia ay Proverbs 3:5, 6. Ito po ay muli doon sa Message Translation. Ang sabi po sa Message Translation, trust God from the bottom of your heart. Don't try to ignore or don't try to figure in everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Sa ibang salin, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. So kinuha ko lamang po itong sa Message Translation dahil napakaganda po ng pagkaka-translate po niya. Ang ibig sabihin, doon sa kaibuturan ng ating mga puso o kailaliman ng ating mga puso, kailangan po nating magtiwala sa ating Panginoon. At huwag doon sa sarili nating karunungan. Hindi mo na kailangang alamin pa ang lahat ng mga bagay-bagay sa mundo dahil limitado ka.
Patuloy kang makinig sa tinig ng Panginoon at sa lahat ng iyong gagawin, saan ka man magpunta, siya yung persona na palaging magtutuwid ng iyong daraanan. So napakaganda pong translation ng message. At sa umaga pong ito, ang ating pong mensahe, kalakip pa rin sa pagtitiwala. Ito po ay patungkol doon sa naniniwala po ba kayo na mayroong ginagawa ang Diyos sa atin? Ulitin ko po, naniniwala po ba kayo na mayroong ginagawa ang Diyos sa atin? At meron pa po siyang gagawing bago sa atin. Sabihin po ninyo sa inyong katabihan, God is about to do something new. Meron pong gagawin si Lord sa atin na kakaiba. Hindi katulad ng dati, hindi tulad ng dati, kung hindi bago. Mga bagong pamamaraan ng ating Panginoon na kayang-kaya niyang gawin sa bawat isa sa atin. Panoorin po natin itong konting video. Kasi po ito, nasa panahon po tayo ng kakaibang teknolohiya. Nasa advanced technology na po tayo. Yung mga dating hindi maayos, halimbawa yung mga larawan na hindi maayos, at may papakita din po ito mamaya, napapaayos na po yan ngayon. Pati yung mga litratong hindi gumagalaw, napapagalaw na din po ngayon. Katulad po nito yung pakikita ko po sa inyo. Ito po yung tinatawag na AI. Hindi gumagalaw, bigla gagalaw. Litrato lang po yan. Pero dahil makabagong panahon, makabagong teknolohiya, lahat yan nare-restore. Oh, kita nyo, parang buhay na buhay. Hindi po video yan, litrato lamang po yan. So ano po nais na ipakita po dito ni Lord? Lahat ng mga bagay na hindi naging maganda nung mga nakaraan, aayusin niya ito ngayon. I-restore niya ito ngayon. So, tingnan po ninyo pati teknolohiya, pati yung technology natin, pinapakita lamang po rito na merong magandang gagawin ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat nagiging sensitibo po tayo. Kada merong mga bagong lumalabas na teknolohiya, kailangan makita po natin kung saan ba gagamitin ito ni Lord. Hindi yung nakikita mo, bago maganda, saan ko ito gagamitin? Hindi. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon, lahat na merong mga bagong kagamitan ngayon na makabago, merong layunin si Lord kung bakit mayroon kanyan. Katulad na lang halimbawa nitong mga kamerang ito. Dati ang preaching sa church lang. Ngayon, saan natin ito napapanood? Napapanood na rin natin ito sa FB, napapanood na rin natin ng konti sa TikTok, at meron sa YouTube. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ngayon, laging nakakma ito sa blessing na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya kailangan, lagi po tayong, yung pong tinatawag na in. Dapat palagi tayong makabago. Pastor, sinasabi sa Bible sa Romans 12:1 and 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Hindi po ito contradict doon sa sinasabi ng ating Panginoon na meron siyang gagawing bago sa atin. Alam natin yung mga gawain na hindi maganda, ayun yung gawain ng mundo. Pero yung gawain ng mabuti at nakalulugod sa Diyos, ito yung gawain na ginagawa natin sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon na isinasayos niya yung buhay ng bawat isa. Ano pa po bang mga bago ngayon? Marami. May mga bagong sasakyan na rin. Electric. May mga kotse na rin, mga BYD. Electric po yung mga yan. So, ibig sabihin, lahat talaga napapanahon yung timing ng mga bago ngayon. At yung pag-ibig ni Lord sa atin, napapanahon din. Hindi po siya nagbabago noon, hindi po siya magbabago ngayon, at wala siyang kaplano-planong magbago bukas. Kung ano siya ngayon, ano siya noon, ganun pa rin siya sa hinaharap.
Katulad nga po nung dinedeklara natin kadalasan, minahal ka ng Diyos noon. Ngayon, mamahalin ka pa rin niya. Bukas, mamahalin ka pa rin niya. So ganito, magmahal ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Lahat ng mga bagay na nawala sa'yo, pwede po niyang ibalik ito sa parang hindi mo inaasahan o hindi mo iniisip na mangyayari pa. Lahat tayo naka-experience po ng mga bagay na pagkawala. Nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng trabaho. Pero kung titignan po ninyo, kung meron man nawawala sa mga buhay natin, meron namang dinadagdag si Lord sa atin. Katulad halimbawa, ito po yung example lamang. Nawala ang aking mahal na ama, pero meron naman siyang iniwan. 3. 3 kami. Ibig sabihin, nawala yung isa, i-restore niya naman yung susunod sa kanya. So, hindi talaga siya nawala. Nawala siya physically, pero yung dugo na nananalaytay sa kanya, nasa sa amin pa rin. So, palagi merong ginagawa si Lord. Meron palaging yung tinatawag na restoration na nakakapangyari sa atin. Meron ding mga pangyayari sa atin na hindi natin nagawa noon, pero nangyayari ngayon. Pero hindi sa'yo. Dati, nung elementary days, nangangarap din akong umakyat ng stage. Nangangarap din ako. Mula grade 1 hanggang grade 6, nakaakyat naman ako. Okay naman yung grades ko, pero hindi ganon doon sa mas mataas na level. Nangarap ako na maakyat na mayroong makuha na gold medal, pero wala akong nakuha. Kailangan bang manghinayang ako doon sa mga bagay na hindi ko nakuha noon? Maaring noon pwede. Pero katulad nga po na binanggit ko kanina, kung ano man yung nasa isip mo noon na namatay, bubuhayin ni Lord yan. Kada graduation, natatandaan ko, pag ako'y nagbabakasyon doon sa Marawi, tinatanong ako ng auntie ko, ano yung nakuha mo? Wala nga auntie pero meron pa namang 1 taon. Babawi ako. Palagi kong sinasabi yon. Ngayon naalala ko, pinaalala sa akin ni Lord kagabi. Yung bunso, si Kairos, kapag meron siyang mababang nakuha, sasabihin niya kaagad yan, mababa ako sa ganito. Pero babawi ako. Yun yung sinasabi niya. Kung ano yung sinasabi ko noon, sinasabi niya ngayon at nangyayari dahil ni-restore ni Lord yung sinasabi ko noon sa buhay ni Kairos ngayon, yung nagiging resulta, nagiging maganda. Mula grade 1, to God be the glory, hanggang grade 2, okay yung grades ni Kairos. Meron siyang mga nakukuhang mga award. Pagkatapos, meron din yung mga pagkakataon na sasabihin niya, smart ako. Pag gagawa kami ng assignment, sasabihin niya sa akin, basic. Oh, ganyan yung batang yon. Basic lang yan, Smart ako yan. Dinideklara na niya kung ano yung nagiging kahinaan ko noon, sa totoo lang, yung mga pangarap ko noon, hindi katulad ng pangarap ko ngayon. Kasi noon medyo parang ano tawag dito? Naging stagnant yung sa kaisipan na ganito ka, hanggang ganito ka na. Parang naging ganun yung kaisipan ko noon Yung hindi ka na makakalis kung ano yung kinalalagyan mo. Kung ang kinagisnan mo ay mahirap na pamilya, parang natanim sa isip ko, kung naging mahirap kayo, hindi ka na aasenso pa. Kaya nga, napakaganda ng nagawa ng biyaya ngayon. Yung nangyari sa'yo kahapon, hindi na mangyayari sa'yo ngayon. Kung mangyayari man ngayon, malalagpasan mo yan. Kaya kadalasan nga binabanggit ko sa inyo, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hanggang ngayon, buhay tayo dahil sa biyaya yan ni Lord. Binabalik niya sa atin yung mga bagay na nawala sa atin.
Nire-restore niya lahat. Pagdating din doon sa pagpapalaki ng anak, kung minsan kasi ang panghihinayang ganito, lalo na yung mga magulang nasa abroad, nanghihinayang sila dahil hindi nila nakasama ng matagal yung kanilang mga anak. Imbis na sila yung close ng kanilang mga anak, iba yung nagiging close nila. Pero hindi pa huli ang lahat. Meron at merong gagawing kakaiba ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad na lang din halimbawa, si Faith naman, nung mag-iisang taon siya, hindi ko nakita. Dahil nasa Dubai nga ako noon. Hindi ko nakita yung mga laro niya, 1 taon, 2 taon, wala ako. Pero ang nakatutuwa nito, after 14 years, ni-restore ni Lord yung pinanghinayangan ko nung mga panahon na yon. Bakit? Unang taon ni Kairos, nandito ako. Pangalawang taon ni Kairos, nandito ako. Magpipito na si Kairos nito, nandito pa rin ako. So, tignan nyo yung ginagawa ni Lord. Yung mga bagay na hindi mo nagawa noon, mga bagay na hindi mo nakita ngayon, ipapakita niya sa iyo ngayon. 14 years. 2 taon akong nawala. Di bali 12 years lang kami magkasama ni Faith. Pero si Kairos, 1 hanggang 7, magkasama kami at magsasama pa kami ng matagal. So ano po yung mga bagay na inaasam mo noon? Yung mga bagay na nawala sa iyo noon, meron at merong ipapalit sa iyo ni Lord ngayon. Yan yung sigurado. Kapag nagsarado ng pintuan si Lord, asahan mo, meron siyang bubuksan na mas maganda para sa iyo. Kuminsan kasi nagiging negatibo po tayo eh. Ang tanggap natin kaagad, kumbaga nag-i-enjoy ka na dito sa buhay na ito eh. Ini-enjoy mo na lahat eh. Eh bigla sinarado yan. Bigla nawala. Bigla sinarado ni Lord. Kuminsan, bakit ganito? Okay na yung buhay namin nung meron yung ganito tapos bigla nawala. Bakit nawala? Maaaring isipin natin ay ganito. Maaaring masyado kang na-focus dyan. Maaaring yung kaisipan mo natuon dyan. Marami kang mga bagay na hindi na nagagawa. Pati yung mga anak mo hindi mo na naaasikaso. Hindi mo na naaalagaan. Kaya ang ginawa ni Lord, sinarado niya yung pinto para ayusin mo yung buhay mo, ayusin mo yung pamilya mo. Pandemic. Maraming pamilya ang hindi nagkakasama-sama bago pandemic. Hindi nagkakasamang kumain, hindi nagkakasamang magkwentuhan, lahat malalayo. Pero anong nangyari? Anong ginawa ni Lord? Pinayagan niya yung pandemic. Anong nangyari sa buhay natin? Lahat ng pamilya nagkaisa. Halos magkapalitan na nga ng muka dahil araw-araw nang magkasakasama. Nakabuti o hindi? Nakabuti. Kasi iniisip natin yung mga bagay na nawawala. Nasasaktan tayo kaagad. Pero ang hindi natin nakikita, merong mga bagay na ginagawa si Lord para sa ikabubuti ng lahat. Marami tayong natutunan nung pandemic at pinapakinabangan natin hanggang ngayon. Ang nakikita lang natin yung mali, ang nakikita lang natin yung pangit, pero hindi. Meron at merong gagawing maganda ang ating Panginoon noon, ngayon, at bukas. Kaya hindi mo na kailangan na mamuhay ka doon sa nanghihinayang ka sa mga bagay-bagay na hindi mo nagawa o hindi mo nakuha. Ikaw ang pinapangarap mo. Makatapos lang yung anak mo. Yun lang yung pinapangarap mo. Ganun lang kasimple. Pero anong binigay ni Lord? Nakatapos yung anak mo, meron pang flying colors na natanggap. Sinong proud doon? Proud ang anak, mas proud ang mga magulang. So nakatutuwa. Pinangarap lang namin kay Faith, huwag mo nang mag-asawa. Makatapos ng pag-aaral. Tinapad niya. Yun din yung pangarap ni Jerry. Ang gusto lang niya makatapos. O anong binigay ni Lord? July 16, mag-graduate po si Faith. Hindi po siya cum laude. Magna cum laude. So proud po kami. Sino ba yung nagsabi kanina? Si Brother Tano pala, sabi niya. Ako pastor ng elementary, ako magna. Ako rin magna. Magna na ako nga lang.
Magnanakaw nga lang. Totoo po yun. Kaya na nagkwekwentuhan kami kanina, at nung ginagawa ko ito kagabi, lahat ng mga bagay na hindi ko nakuha nila. Pamilya ko pa rin sila. Nasa pangalawang salinlahi pa lang. Wala pa dun sa pangatlo, pang-apat. Kaya yung mga anak natin na nakikita nyo ngayon, nakala nyo hindi magbabago, tignan mo yung sarili mo. Kung ikaw nagbago, magbabago rin yan sa biyaya ni Lord. Yun na lang yung tignan mo. So napakaganda yung ginagawa ni Lord sa atin. Napakaganda yung mga pamamaraan niya. Kahit dun sa provision, siyempre magulang ka. Lahat iisipin mo yan. Mula damit, uniforme, mula pagkain sa araw-araw, mula doon sa pamasahe, mula doon sa baon, iisipin ng magulang yan. 4 na taon, hindi kami pinabayaan ni Lord. Tsaka doon sa mga pinasalamatan ko nung mga nakaraan, si Lord na ang bahala sa inyo. Minsan natutuwa na lang ako eh. Malalaman ko, ay si ganito, sabi ni Payne. Ay ganun. Siyempre, ako tuwang-tuwa ako. Yung mga panahon na hindi palagi meron tayo eh. Tama? Hindi palagi meron tayo, pero palagi tayong umaasa kay Lord lang. Katulad yan, nagkwekwentuhan kami ni Faith noon, ang iniisip namin itong, kami nila Jelly, iniisip namin itong pagdating ng, hindi pa po kasi tapos eh. May pag-aaral pa yan eh, meron pang exam, meron pang let, merong masteral. Iniisip na namin. Pero sinagot na nakakagad ni Lord. Iniisip pa lang namin kung saan namin kukunin, pero meron nang sumagot. Sinagot na kaagad ni Lord yun. Biyaya ni Lord talaga. Wala kang magagawa. Hindi ka iiwanan ng biyaya ni Lord. Susundan ka niya. Kaya kailangan mo lang palagi magtiwala kay Lord. Mula sa kaibuturan ng puso mo, magtiwala ka. Ngayon, merong mga bagong chapter sa buhay natin na mangyayari. Hindi mo alam kung ano yung dadatnan mo doon. Hindi mo alam kung ano yung aabutan mo doon. Pero, i-commit mo kay Lord yan. Aayusin niya lahat yan. Gagawin niyang smooth lahat yung dadaanan mo. Tandaan mo, hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Wala tayong mentalidad na talo. Meron tayong mentalidad na lahat ng bagay na nawala sa atin, ibabalik ni Lord. Yun ang mentalidad ng bawat isa sa atin. Hindi natin alam. Maaaring kayo, meron pa kayong mga dinidesire sa pamilya po ninyo. Hindi natin alam kung kailan ibibigay ni Lord, pero ang sigurado, ibibigay po niya yan. Kasi siya rin ang naglagay sa puso niya yan eh. Wala nang iba. Gumagawa sa iyo ang Diyos ng sagana at hindi mawawala yung pag-ibig niya sa bawat isa. Ang Diyos natin ay Diyos ng panunumbalik o God of restoration. Hindi niya sinabi na mayroong mga unfair tayong mararanasan. Narinig na naman natin ito. Hindi niya sinabi na okay ang iyong lalakaran sa buong buhay mo. Hindi niya rin sinabi yon. Sinabi niya, magsimula ka, pumunta ka sa dulo, panghawakan mo, makakapunta ka sa dulo. Makakarating ka sa dulo. Dahil ang Diyos ang siyang gagabay sa iyo. God can restore what is broken and change it into something amazing. All you need is faith. Maniwala ka lang. Manampalataya ka lang. Kaya sa mga estudyanteng naririto, mapalad kayo kung ang mga magulang nyo nasa abroad. Pero sana dumating din sa puso ninyo, sa inyong kaisipan, na wag silang manatili ngayon doon. Mas masarap pa rin yung magkakasama kayo. Kahit na kuminsan nagbabangilan kayo, kahit na kuminsan nagsasagutan kayo, i-desire nyo pa rin na makasama nyo sila at mabuo yung pamilya ninyo. Kung ganun ang dinidesire mo,
walang imposible kay Lord. Sa'yo imposible, pero sa ating Panginoon hindi. Dahil kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Anong ginagawa ng kaaway? Sa John 10:10, ninanakaw niya. Lahat yung mga alam nating magaganda, ninanakaw niya yan. Katulad ngayon, maaring ngayon, alive na alive kayo, maganda yung mensahe. Kapag dumating yung time at napabayaan nyo yung laman ng inyong kaisipan, nanakawin niya yan. Yung period dun sa isip mo na gagawin ni Lord, gagawin yung question mark yan. Pinagpala ka lang ni Lord. Totoo kayang pinagpala na ako ni Lord? Magiging ganun yan kung hindi po tayo mag-iingat. Pero lagi po nating tatandaan, basta kung ano yung sinabi niya, yun yung gagawin niya. Ito walang magagawa ito eh. Basta wag mo lang siyang payagan sa buhay mo. Ito po yung sinasabi ko sa inyong restoration kanina. Kung titignan po natin, halos meron na pong mga linya-linya yung isang litrato, dahil makabago yung ating panahon ngayon, nagiging maayos yan. Nagiging smooth yan. Nagiging okay lahat yan. Katulad ng video na pinanood natin kanina, ngayon, gumagalaw na, litrato pa lang. Ano yung kayang gawin ni Lord sa buhay mo? Lahat ng bagay na gagawin niya sa'yo, mamamangha, at magugulat ka lang dahil pinakita niya yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, huwag kang mamuhay sa panghihinayang. Kasi kung mamumuhay po tayo sa panghihinayang, mananatili po tayo na hanggang doon lang. Katulad po kanina, napag-usapan po namin, naitanong po ako kung ano yung naging course ko. Ang una ko po kasi naging course noon, education. Nag 1 year po ako sa EDUC. Dahil sa katamaran kong magsulat, puro sulat po kasi ang education ng mga panahon na yun, wala pa pong computer eh. Dahil sa katamaran ko na magsulat, inayawan ko po yung education. So nag-shift po ako ng finance, banking and finance. Yun po yung nangyari. Kung manghihinayang ako, magkano pong sahod ng mga teachers ngayon? Medyo malaki-laki, sabihin na natin 30. Kung mamumuhay ako dun sa panghihinayang at babalikan ko yung palagi yung nakaraan, walang mangyayari. Kumbaga napipigilan ko kung ano yung kayang gawin ni Lord sa ngayon. Kaya lagi po natin tandaan yung nakaraan na. Hindi man ako naging teacher, meron naman akong teacher. Hindi man ako umakyat ng stage ng mga panahon ko, merong umakyat ng stage sa akin sa panahon ngayon. Ano yung takot ni Jelly noon? Ang takot ni Mahal noon, dahil nag-asawa siya ng maaga. Natatakot siya baka mangyari kay Faith. Hindi nangyari. O, di ba? Kaya lang, sabi nung isa, hindi daw siya mag-asawa. Ang sabi ko naman, hindi pwede, kailangan mong mag-asawa. So kung titignan natin, kagaling o kaganda nung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Magtiwala ka lang. Yun lang yung gagawin mo, paniwalaan mo lang. Kung ano yung gagawin niya at kaya niyang gawin sa buhay mo. Kapag pinanumbalik ng Diyos, hindi na niya ito kukunin. Defeated mindset. Dapat mawala ito sa ating kaisipan. Kung meron ka man na-encounter na hindi maganda, tandaan mo, mawawala din yan. Ano po yung nasa kaliwa? Ulitin ko po, tingnan po ninyo itong litrato. Ano po yung nasa kaliwa? Anghel ng demonyo. Ano po yung nasa kanan? Anghel ng Diyos. Tingnan po nyo yung nasa kaliwa ninyo. Tingnan po nyo yung nasa kanan nyo. Hindi po sila yan. Kaya lang, ganito po yung nangyayari sa atin.
Kapag meron kang gagawing mabuti, bulong na ng bulong ito. Ay, wag mong gagawin yan. Masasayang ang oras mo dyan. Pag gagawin mo naman itong isa, palagi merong talagang kumokontra. Naniniwala po ba kayo na merong kaliwa at kanan sa ano? Ano lang po ito Ano po tawag dito? Yung... Hindi, meron tawag sa ano eh. Metamorphosis. Metamorphosis yung papalit-palit. Hindi, yun na po yun. So, ang pakinggan lang po natin palagi yung tinig ng Diyos. Para alam natin kung ano yung mga bagay na gagawin natin. Ang Diyos ay sobra-sobra sa kabaitan. Kahit ito man ay kasalanan mo, o ito man ay gawa ng iba, sinabi niya hindi ka lamang niya ilalabas ka pa niya ng higit na mabuti kaysa dati. Lahat tayo nakaranas ng pagkakulong. Nakaranas tayo ng pagiging alipin. Pero anong ginawa ni Lord? Binuksan niya yung ating bilangguan, pinto ng ating bilangguan, at siya mismo yung naglabas sa atin. Kaya tayo naging malaya ngayon. Mabuti si Lord at patuloy pa rin niyang pinararanas sa atin. Oo, meron pa tayong mga bagay na nagagawa na hindi maayos, pero umaasa pa rin tayo na kayang gawin ng ating Panginoon na ilabas tayo doon sa ganung sitwasyon. Ayan o. Sino ba ang pinakabata dito? O sino ba ang pinakamatanda dito? Si Sister Alice. Ngumiti na siya eh. Ilan ka ng taon ka na, Sister Alice? 80? Ito sa totoo lang, walang halong joke, walang halong biro. Hindi mukhang 70 Sister Alice. Kasi palagi siyang nakangiti eh. Kung palagi ka nakangiti, bata kang tignan. 70 years old Sister Alice. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, hanggang ngayon ginagawa pa rin, ayan, sinasamahan siyang dumaan sa gitna ng tubig. So yun yung ginagawa sa atin ni Lord. Hindi niya tayo pinababayaan sa lahat ng laban. Bakit? Porkit 70, wala na siyang problema? Meron pa rin iniisip yan. Meron pa rin inaalala yan. Hindi mawawala yon. Pero ang kailangan lang natin gawin, patuloy tayong magtiwala na merong kayang gawin si Lord sa buhay ng bawat isa. Bakit na-invento ang math? Kung ikukumpara mo sa buhay mo yan, nakakumpara din yan yung math sa bawat isa sa atin. Di ba palagi merong problem? Pero, ang ginawa ni Lord, sa lahat ng problem, palagi meron ding solusyon. Kahit na gaano kabigat yan, meron pa rin solusyon si Lord para dyan. Kaya nga nakatutuwa eh, walang sino man ang makapaghiwalay na sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Wala. Kahit na gaano kabigat yan. Ito pong rice na ito po yung napanood ko kagabi. Natuwa lang po ako dahil true story po siya. Naniniwala po ba kayo na lahat ng tao, kahit na gaano siya kasama, pwede siyang baguhin? Yung pong nasa baba, bata pa lamang po siya, hindi man po sinabi yung kung ilang taon siya doon, pero sa tingin ko nasa 10 taon siya, nakapatay na po yan. Yung pong nasa baba, pinatay niya yung nananakit doon sa nanay niya. Bata pa lang yan. Ang naging buhay nung matandang yan, palagi sa bilangguan yan. At doon nga sa litrato niya, puro may tato. So ibig sabihin talagang labas-masok siya. Eh itong isang tao ito, itong batang ito, nakulong,
nang wala siyang kasalanan. Napagbintangan na nag-drugs daw siya. So, ang nangyari, nakulong yung bata, siya yung ginamit para doon sa pagbabago nung matanda. Pero anong nangyari? Nung una, hindi maganda rin yung pakikitungan niya doon sa bata. Hindi rin sila okay, pero sa kalaunan, naging magkasundo sila. At nung lumabas yung matanda, first time niyang nagsabi ng I love you doon sa kasama niya. Nagulat ngayon yung kasama niya. Bigla napaisip at ang sabi niya nung palis na, I love you too. First time niyang nagsabi ng ganoon. To make the long story short, yung matanda na bago ang buhay dahil dun sa bata. Siya yung ginamit ni Lord na mabago yung buhay niya. Kaya kung titignan po natin, kahit saan ka magpunta, yung biyaya ni Lord, susundan ka niya. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng wala. Palagi meron. Nung panahon ng mga Israelita, ayan, God is doing a new thing in you. Merong gagawing bago si Lord sa buhay mo. Ngayon, tinatanong mo kung ano. Ang sabi dun sa verse na ginamit natin kanina, hindi mo na kailangang malaman pa kung paano niya gagawin. Basta magtiwala ka lang from the bottom of your heart. Ayan din si Sister Rosie. Nakadaan din siya. Nakapunta rin siya sa dulo. Bakit? Dahil pa rin sa biyaya ni Lord yan. At lagi nating aasahan, si Lord palagi nating kasama. Ang mga Israelita, bugbog na itong illustrations na pero nakakagawa pa rin sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam po ba ninyo, nung mga panahon nila, kapag mayroong nawala o nanakaw na isang baka, papalitan po ito ng doble. Gagawin po nila itong 4. Kapag mayroong nawalang isa, gagawin nila itong 7. At kapag mayroong nawala sa iyo sa panahon natin, asahan mo, maraming idadagdag si Lord sa iyo. Kasi Diyos siya noon At Diyos din siya ngayon. At Diyos din siya siyempre sa hinaharap. Ayan yung nabanggit ko kanina. Habang sila Faith, sila Jelly, nagkakasayahan sa lapas, ako nandun sa Dubai nalulungkot dahil hindi ako kasama ng first birthday. Pero pagdating kay Kairos, lahat kayo kasama ko. Biruin nyo, doon nag-iisa lang ako. Pero pagdating dito, pagdating kay Kairos, lahat kayo kasama ko. So ibabalik talaga ni Lord yung mga bagay na hindi mo nagawa noon. God will restore what has been lost. Isaiah 43 verse 9. Never lose hope. Just when you think it's over, He will make a way for you. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sister Dina, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sister Irene, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sister Tina, Sister Mayumi, Mahal, Sister Joan, Sister Rosie, lahat kayo, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Yung akala mong wala na, nagkakamali ka. Meron sorpresa sa iyo si Lord. Meron at meron siyang ibibigay sa iyo at meron siyang gagawin sa iyo. Meron pong pangyayari po dito sa Bible patungkol doon kay Elisha. Kung natatandaan po ninyo, meron pong tumulong sa kanya na walang anak. At hiniling niya na magkaroon sila ng anak at pinagkalooban naman po sila nito. At dumating po doon sa tagpo na namatay na yung anak niya. Pero anong ginawa ni Elisha? Sa biyaya ng ating Panginoon, binuhay ulit yung bata. Nagkaroon ng taggutom. Great famine ang sabi po sa Bible. 2 Kings chapter 8. Nagkaroon po ng matinding taggutom ng panahon na yon. Itong babae, pinaalis po ni Elisha dun sa lugar nila at pumunta sa ibang lugar. For more than 7 years yang hindi umuwi dahil ganun
nangyari yung Great Famine sa panahon na yon. Nung umuwi siya, pagdating niya doon sa bahay niya, meron nang nakatira. Pagdating niya doon sa lupa niya, meron nang mga nakatanim. Anong mararamdaman mo? Yung bahay mo nawala, yung lupa mo nawala. Pero lumapit siya doon sa hari. Sinabi niya yung ganito. Dahil yung hari, kilala niya yung babae at alam niya yung hari kung ano yung ginawa ni Elisha doon sa anak niya. Anong sabi ng hari? Binawi yung bahay. Kung ano yung nawala sa kanya sa loob ng 7 taon, ibinigay. Nakukuha po ninyo? Nawala siya ng 7 taon, ibinigay yung nawala sa kanya sa loob ng 7 taon. Ganon din yung mga pananim na kinita doon sa pananim niya, ibinalik sa kanya, higit pa doon sa kanyang inakala, higit pa doon sa kanyang inaasam. Piruin mo, 7 taon. Kaya totoo talaga yung mga sinasabi natin na merong mga bagay na magkakaroon ka na hindi mo bibilin. Magkakaroon ka ng lupa na wala kang nilabas kahit na 5 duling. Totoo po yan. Magkakaroon ka ng ano bang mga bagay na kailangan mo na wala kang nilabas sa bulsa mo. Kaya lang minsan nagrereklamo ka pa, binigyan ka na, magrereklamo ka pa eh. Yan tayo eh. Oo, kanin si Terosi. Oo, yan po tayo eh. Binigyan ka na nga ng ganito, magrereklamo ka pa. Pero kahit na ganyan ka, mahal ka pa rin ni Lord. Kahit na reklamador ka, mahal ka pa rin ni Lord. Hindi pa rin siya magbabago sa iyo. So, ang panahon natin, ito po yung tinatawag na it's payback time. Paniwalaan mo, tanggapin mo, yung mga bagay na kinuha sa iyo, yung mga bagay na nawala sa iyo, ito na po yung panahon para pagbayarin ulit. Makukuha natin yung dapat nating makuha, makakamit natin yung mga bagay na dapat nating makamit. God is about to do something new. Sabay-sabay nga po nating sabihin ito. 1, 2, 3. God is about to do something new. Itanim po natin yan sa isipan natin. Iukit po natin yan sa ating mga puso na merong gagawing maganda ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice. In everything you do, everywhere you go, He's the one who will keep you on track. Kaya, palagi pa rin po nating masasabi, God is good. And all the time, God is good. Palakpakan po natin si Lord. Ulitin ko po, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Yun lang po yung pinangahawakan natin. Kapag nandun tayo sa kadiliman, sa sobrang dilim na mga lugar, asahan po natin, merong katiting na liwanag yon. At yung katiting na liwanag yon, palalakihin ni Lord yon. Akala mo wala kang lalabasan? Meron at meron kang lalabasan. Kahit kasalanan mo pa kung bakit ka napasok sa problema yan, hindi ka pa rin pababayaan ni Lord. Ganyan po siya kabuti sa bawat isa sa atin. Kaya ulitin ko po, don't lose hope. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa dahil meron at meron pong gagawin si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So tayo pong lahat ay tumayo. Muli awitin po natin yung pong inawit po natin kanina.
memory will not fade. His promises will never fade. Faithful He has been, faithful He will be. Time and time again, His word returns complete. To His truth not cling, when the night is deep. Faithful He has been, faithful He will be. God is gracious when I'm down. He draws near though I retreat. Though I may wander through the wilderness, He goes with me and leads me in peace. Gracious He has been, gracious He will be. What I don't deserve, the Father gives to me. Where He is my feet, I shall not want or need. Gracious He has been, gracious He will be. God is worthy of my song. Countless are His awesome deeds. His mighty hand has parted raging seas. For those He loves, He has redeemed. Worthy He has been, worthy He will be. Crowned in endless praise, all earth and heaven sing.
Jesus. Dakilang Diyos, tunay nga po na napakabuti mo. Sa bawat isa po, Panginoon, na naririto ngayong umaga, marami pong salamat dahil hindi po sila mawawala ng pag-asa at patuloy nga po silang magtitiwala sa iyo, Panginoon. At alam naman po namin, Lord God, na gagawin po niyo sa kanila yung pong mga ninanais mo, Panginoon, na magagandang bagay na tunay nga po makakapangyari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo ang kanilang mga buhay, Panginoon, at naniniwala po kami, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy na gagabay sa kanila. Sa iyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. So tayo po munang lahat ay makakaupo. Thank you, Lord God. So ngayon pong umaga, ito po yung second week po ng Sunday. So, sino po yung mga magbe-birthday ng July? Dami pong July ngayon eh. Brother Ronald, si Dina, si Sister Tina, si Kairos, si Shekaina, si Brother Arnold, dalawa yung birthday. Ay, August pala si Brother Arnold. O, si TJ. So, lahat po ng July, pumunta po dito sa harap. Naniniwala po ba kayo mga July mababait? Sige po, lahat po ng mga July. July ka? Si July. Di ba? Si inanak, July. Amen. So, ngayon din po yung... Saan si Brother Ronald? Ito. Sige po, harap po kayong lahat. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Amen. Praise God. Pagka wala yung pastora, matik na. Naparami ng kain ng... Sige po. Pwede po pa ating itaas po ang ating mga kamay. Sino po sa inyo ang nabe-bless at kasama pa natin ating mga kapatiran ngayon na nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan? Amen? So sila po ay pagpapala po sa ating lahat. Amen? Yung presence lang po nila, malaki na po yung nagagawa na nandito tayo nagkakasama. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Sige po, taas po natin at mag-declare po tayo ng mabubuting bagay sa ating mga kapatiran, lalo sa ating mga pastor. Father, we thank you. Maraming po salamat sa umagang ito. We thank you for sa kanilang mga buhay na nagagamit at patuloy pa na naging pagpapala sa amin sa bawat sa amin lalo sa misteryo. We thank you, Father, at we declare tunay na pagpapala sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya ay dumaloy. At patuloy na ang pagpapala mo ang kanilang maranasan. At patuloy na ang kabutihan mo ang kanilang maranasan sa kanilang buhay. Maraming po salamat, Ama, dahil sila ay mabubuhay ng mapayapa, masagana, malusog, at ang kanilang mga pangailangan ay patuloy po, Ama, na inyong pong tutugunan at patuloy nyo nga po silang pagpapalain anuman ng hawakan na ng kanilang mga kamay. We thank you, Father, para sa kanilang mga buhay at patuloy kami po ay nagagalak dahil marami pang mga taon kami magkasama-sama upang i-celebrate ang kanilang mga kaarawan. We thank you, Father, kung ano man po yung mga plano sa kanilang mga buhay. Kayo po ang siyang manguna at patuloy mag-guide sa bawat isa sa kanila. At patuloy na yung plano mo ang siyang patuloy, Ama, na manaig sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we thank you. Wala po kaming, Ama, na iba pang sakita kundi magpasalamat sa bawat buhay na inyong binibigay sa bawat isa sa amin. We thank you, Father. At kayo po ang patuloy lahat ng kapurihan at papuri at pagsamba ay tayong sa ilangan po namin naalis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So atin pong itaasan natin pong mga kamay. Ay, offering pa po pala. So, wag po muna kayong uuwi. Meron po tayong pagsasalusaluhan ngayong umaga. So, sige po. Yung pong mga mag-offering, okay na po. Mapalad ang taong nagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Dahil kung ano man po yung mga bagay na itinanim natin,
asahan po natin na ibabalik po nila ito ng siksik, liglig, at umaapaw. Sa ating pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mga naranasan. Minahal ka ng Diyos noon. Minahal ka ng Diyos ngayon. Bukas wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako. Kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala. Buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless po sa lahat. Huwag po muna kayong uwi.